Rumaragas ang pagpapala po sa ating lahat. Para sa ating pangaraw-araw na talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 6 simula versikulo 14 hanggang versikulo 20. Ito ang punong sambahayan ng lahing pinagmula ni Moses at Aaron. Ang kay Ruben ay siyang panganay ni Israel sina Enoch, Palu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Coat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simei. Ang kay Coat naman ay sina Amram, Isar, Hebron, Ushel. Ang itinagal ng buhay ni Coat ay 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga sambahayanan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moses. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. So, yun ang passage kung saan makikita natin ang talaan ng salinlahi ni Moses at ni Aaron. At ang kanilang nanay pala ay si Jochebed. So, si Moses at Aaron pala ay galing sa lipi or lahi ni Levi. Ang mga Levites ay mga pare o mga priest nung panahon nila. At syempre, meron silang tinatawag na generational priesthood. Kumbaga, namamana ng salinlahi ang pagiging pari o pagiging saserdote. At sa kada henerasyon nila ay mayroong pinuno. So sa panahon natin, kailangan na rin nating tularan sila na pamunuan ng ating generation. Yes, lead your generation sa paglingkod sa Diyos, at naway ang paglilingkod sa Diyos ay maging parte na ng ating DNA na nagiging kultura na may ipapasa sa sunod na salinlahi at gagawin at magiging tradisyon na hindi lang sa inyo kundi sa buong bansa, kung tulad nangyari sa Israel. Kaya mababasa natin na powerful talaga yung ministry ni Moses at ni Aaron, kasi since birth pa sila, trade na silang maglingkod sa Diyos at nag-aaya nila kung ano ang ginagawa ng kanilang mga ninuno.